muna yung para ng Panginoon para magpalaki palaki ka. Siyempre mo muna yung mga lumain dito, mga trabaho, bago yung unahin mo na lumain. So, bilang may gawin, kami nga pala galing sa church na kami po. At medyo nagpapila rin kami. So, sana maging malaking blessing ito para sa atin kung araw at buwan sa sana ay maulit pa ito mga gandang gawain. Salamat kapatid na Dexter. Si Sister May. Dapat. Magandang umaga po sa lahat, lalo-lalo po sa Panginoon. Share ko lang po yung nabasa ko na entitled, How Can I Overcome? Sabi doon, na si Brother Batman nag-preach siya na yung balihin niya doon, yung ipag-pray niya yung lahat ng mga may sakit. Sa gabi niya, sabi niya, lahat ng mga may sakit, ipunin at ipag-pray. Sabi niya, dito siyang kapatiran na may madalang sakit na sabi ng doktor wala na daw pag-asa, may isang coronary cancer. At sabi ni Brother Branham, sabi niya, hindi lang dapat pwedeng ganun-ganun na lang na sabihin na walang pag-asa. Kasi sabi niya, pwede naman ipag-pray, pwede niyang pag-pray yung kapatiran niya. Sabi niya na, nandiyan yung Panginoon, ikilo sa kanya. Sabi, isang bigla ang tawag na dumating sa kanya na gabi, isang bigla kaso, sabi niya na, hindi niya pwedeng iwan yung kapatiran niya na yun na kailangan niya ipag-pray yun kasi, kailangan niya gumaling, hindi pwedeng ganun-ganun na lang nasundin yung sabi ng doktor na wala nang pag-asa yung kapatiran niya. At sabi niya na, humingi niya sa Panginoon, humingi siya ng sign na once na nakita niya yung kapatiran niya sa likuran ng Sunday service ng tanghali, once nakita niya yung kapatiran niya na nandoon na sa likuran na nakaupo. Kasi nandun lagi nakaupo yung kapatiran na pag nag-fit siya. Tapos yun ang Sunday service na yun ng tanghali, nakita niya sa likuran yung kapatiran niya na nakaupo doon, nakasama yung asawa niya. Sabi doon na, pinagalingan siya ng Panginoon. So, ginamit din si Brother Branham upang pagalingin yung kapatiran niya. Sa kapatiran niya na nagkaroon muli ng pag-asa sa kanyang buhay. Tuluyan na nga siya gumaling. Salamat, Sister May. Si Brother Omar. Ako po'y nagpapasalamat at nag-bless us na nakarating kami dito, na-invite kami dito sa church ng Kongyo. Jesus Christ, the Son of King. Yun po, yun, kaunti lang po kami na nakadalo dahil sa may mga kanya-kanyang gawain din. Pero nagpapasalamat po ako na nakarating kami kahit tatlo lang, hindi naging hadlang yung pagiging tatlo namin na makarating sa gawain. Praise the Lord, palakpakan natin ang Panginoon. Yun po, maraming salamat po at na-invite nyo kami at tuloy-tuloy na po ito para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Salamat, Brother Omar. Si Sir Lovely. Magpapakilala ka ba? Magpapakilala ka ba?
Siyempre po nagpapasalamat kami kasi dapat talaga usilang kami. Actually po, pag kami mga youth gathering, kami-kami lang magkakapatid yung sumasama or kami-kami lang magpipinsan. Minsan 5 lang kami, 6. Pero awa ng Diyos ngayon po, nakagawa ng paraan. Nagpapasalamat kami kasi ang dami namin kasama ngayon na youth. At sana po sa susunod yung iba makasama pa namin. Ayun lang po, salamat. Salamat, Sister Ramsey. Si Brother... Sino ba ba? Si Brother Jan. Good morning po sa inyo lahat. Ate, Pasensya na po, wala po ako bago lang ako dumalo sa ganitong pagtitipon. Nagpapasalamat na ako sa tiyo ko kasi dinala niya ako dito. At tingin ko, mapapadalas ako dito. Kasi alam ko tama. Ay, salamat, Brother Jan. Alam mo nga Diyos na gagawa sa buhay mo. At buhay natin lahat. Si Brother... Sister... Melody. Saan tayo magka-Steve? Kaya wala pa Melody. ako. Si Brother May... Ay! Sorry! Sister May! Ano ba yun? Good morning po sa ating lahat, lalo na sa ating Panginoon. Yung i-share ko na lang po yung nabasa ko sa panala ng taong nag-iisip. Nasabi nga po doon na tayo mga Kristiyano dapat meron tayong panala ng taong nag-iisip na kung saan nga na minsan nga sa atin na meron nga sa atin na mga pagsubok tapos meron nga minsan sa atin na sa kaliwat tenga natin na may bumubulungan na gagawa tayo ng masama na sabi nga doon, kung tayo meron tayong panala ng taong nag-iisip which is the Word of God. Sabi nga na hindi natin gagawin yung bagay na yun. Tapos yung pa yung sa isa kong nabasa na yung sabi nga doon na tayo nga daw, magkakaiba tayo sa laman, pero sa Espiritu nga tayo ay isa. Dahil nga yung Espiritu na nasa atin, yun nga yung Espiritu ng Diyos na binabahagi niya sa atin. Yun lang. Ano yan? Salamat, Sister May. Ay, Sister Mel. Si Brother... Sabi ni Brother